Pinalilika sa mga residenteng naninirahan sa paligid ng mga namuong artificial dam sa Gihulngan, Negros Oriental kasunod ng lindol nung Lunes. Maaari raw kasi itong bumigay at magdulot naman ng flash flood. Problema pa rin ang supply ng pagkain, tubig at kuryente sa Gihulngan. May report si Micaela Papa. 3 araw matapos ang malakas na lindol sa Negros Oriental, pinipilit ngayon ng mga residente ng Gihulngan na makabangon mula sa trahedya. Wala pa rin kuryente sa lugar, kapos din sa pagkain at malinis na tubig. Kaya ang mga residente pila balde sa mga truck ng bumbero. Ano problema niyo dire? Tubig, sir. Run out. Mga pagkaon. Rajay, ano makulang ninyo dire? Tubig, bugas. Wa ba mo haturan ng kuwan dire? Wa pa. Hindi rin madali ang pagpapaabot ng tulong dahil sira-sira pa rin ang mga kalsada. Sa bayan ng Himalalud, sa isang pribadong lote, dumadaan ang mga bumabiyahe. Yun nga lang, 5 piso ang sinisingil sa kada sasakyang dumadaan. Sakay ng habal-habal, binaybay namin ang makitid at malubak na kalsadang ito para marating ang itaas ng bundok na may 7 kilometro ang layo. Dahil sa walang tigil na pag-ulan kaninang umaga, maputik din ang daan. Sa paligid, bakas ang pinsalang iniwan ng lindol. Ang mga residente ng barangay Humay-Humay na datnan naming naghihintay ng tulong sa may tabing kalsada. Wala kami makakain. Saging lang kahit ano. Para naman mabuhay kami. Tapos yung mga anak namin, pag manghingi ng kanin, wala kami pakakain. At dahil madulas na ang daan, wala kaming nagawa kundi ang maglakad. Sa hirap ng daan, pati ang aming sapatos, bumigay na. Matapos ng mga 2 oras na pagbiyahe sa pamamagitan ng habal-habal at paglalakad ay naabot na rin namin itong sentro ng Barangay Planas. Ayon nga dun sa mga kasama namin na rescue team, siguro mga 20 minuto pa bago kami makaabot dun sa safe zone na in-identify ng FIVOX kahapon. At mula nga rito sa sentro ay tanaw natin itong bahagi ng bundok kung saan nagka-landslide. Diyan yung sitio Muog kung saan 29 na tao ang pinangangambahang nakabaon pa rin sa gumuhong lupa. Sa Toldapan, samantalang sumisilong ang mga residente, takot na balikan ang kanilang mga tahanang binuwal ng lindol. Nagpupray na lang ako sa Panginoon kung ano mang mangyari talaga, kung talagang kunin na kami. Kaya buong puso na lang namin siya ang tinatawag. Ngayon talagang takot na takot kami sa nangyari. Mula dito nakita yung halos 1 kilometro na east face ng bundok na gumuho dahil sa lindol noong Lunes. Kahit sa ngayon ay tahimik pa ang pangambangan ng Mines and Geosciences Bureau kapag nagkaroon ng aftershock ay posibleng gumalaw na naman muli yung lupa dito sa bundok. At kahit nga wala daw aftershock, kapag nagpatuloy naman yung pag-ulan, ay posibleng ma-oversaturate yung lupa, bumigat at gumuho. Naharangan din daw ang daloy ng tubig sa ilog kaya nagkaroon ng artificial dam. Kung bibigay daw ang dam, posibleng magka-flash flood mula Planas hanggang sa poblasyon, lalo na kung magpapatuloy ang pag-ulan. Magmumo pa rin to siya. Hindi pa siya stable. As of now, wala tayong parang wala tayong parang engineering measures na magagawa kasi medyo malaki. Sa tingin ko more than mga 5-10 hectares ang affected area. Bukod sa Barangay Planas, nagkaroon din daw ng artificial dam sa isang bahagi ng Tinayunan River. Inabisuhan na ng MGB ang mga residente sa may tabing ilog na magsilikas para makaiwas sa nagbabadyang panibagong trahedya. Micaela Papa, GMA News.